Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa obedience, biblically, no, in Tagalog guys, no, pagsunod natin sa Diyos, pagsunod natin sa mga kautusan ng Diyos, no. Ano nga ba ang kahalagahan ng obedience sa buhay natin, at saka ano nga ba ang benefits na hatid ng obedience sa atin, no. At saka paano nga ba ang tamang pagsunod sa Diyos, ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa obedience, no. Ang obedience guys ay ito yung pagkilos ng isang individual or particularly ng mga God believers, no, para pakinggan at sundin din. Hindi lang sila magiging hearers kundi maging doers din sila ng mga salita ng Diyos, no. Ito yung paraan na ginagawa ng mga God believers para ma-obey si God ay sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos, no, sa lahat ng mga instruction ng Diyos, di ba? Bilang anak ng Diyos, no, bilang creation ni God, no, nararapat lang naman talaga na sumunod tayo kung ano man yung mga kautusan ng Diyos, kasi si God ay all-knowing God yan. Alam niya kung ano yung nakakabuti sa atin, di ba? All-powerful God siya. Wala ang imposible sa Kanya. Kaya kung tayo, maging masunurin tayo sa Kanya, no? Maging maayos ang pamumuhay natin, no? Wala na tayong magiging pangamba para sa future natin, para sa pamilya natin. Kasi si God na ang bahala sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag tayo ay magiging masunurin sa Kanya. At saka, ang obedience din guys, no? Siya ang daan para sa kaligtasan. Ibig sabihin kapag obedience ka, kapag masunurin ka sa mga salita ng Diyos, no? Hindi mo sinusuway ang Diyos, no? Mapagkalooban ka ng Diyos ng gantimpala, di ba? Walang imposible na kapag ikaw masunurin ka sa Diyos, kasi yun nga ang requirements para ikaw ay makaakyat doon sa langit, no? Kaya kung ikaw masunurin ka sa Diyos, ibig sabihin, no, magkakaroon ka ng kaligtasan, di ba? Bibigyan ka ng Diyos ng eternal life. Kaya kayo, kung mga naghahangad kayo ng kaligtasan, naghahangad kayo ng eternal life, no? Ang magandang gawin nyo, no, sumunod kayo kung ano man yung mga kautusan ng Diyos, no? Kasi talaga namang hindi kayo bibiguin ng Diyos, no? At saka, ano nga ba ang kahalagahan ng obedience, no? Una na talaga dyan guys, no, sa pamamagitan ng obedience natin, no, doon natin maipapakita na tayo ay may pananampalataya sa Diyos, di ba? May tiwala tayo sa Diyos. At kapag tayo masunurin tayo sa mga salita ng Diyos, no, ipinapakita lang natin sa Diyos na tayo ay nananampalataya sa Kanya, or tayo ay nagtiwala sa Kanya, may paniniwala sa mga salita niya dahil sinunod natin siya, di ba? At saka pangalawa naman, sa pamamagitan ng obedience, ito ay nagpapakita ng pagpupuri natin sa Panginoon. Pangatlo naman dyan ay ang mga tao na obedience, no, nagkakaroon sila ng gantimpala sa Diyos, di ba? Sa pamamagitan ng obedience, no, makakatanggap tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Tapos, pang-apat naman, ang obedience ay siyang patunay ng pagmamahal natin sa Diyos, 'di ba? Kung kiniklaim natin sa sarili natin na mahal natin si God, no? Ipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga salita niya. Panglima naman, nakasaad dito, obedience is better than sacrifice, no? Ang ibig sabihin, no, ang pagsunod natin sa Diyos ay mas importante siya kaysa kung ano man yung i-offer natin kay God na mga burn offerings or ano man yung mga personal sacrifices na i-offer natin kay God, no? Yung pagsunod lang natin sa kautusan ng Diyos ay sapat na, di ba? Yan ang mas mahalaga sa Diyos, yung sundin natin siya, huwag nating suwayin ang mga kautusan niya. At saka pang-anim naman dyan ay sa pamamagitan ng obedience, no, magkaroon tayo ng chance para mas lalo pa nating makilala ang Diyos. At saka pang-pito naman, sa pamamagitan ng obedience, no, dadaloy ang blessing sa buhay natin kasi makakagawa ng paraan si God para sa atin, no? Makakagawa ng paraan si God para magiging blessed tayo sa lahat ng aspeto sa buhay natin kapag tayo ay masunurin sa mga salita ng Diyos, no? At saka, ano nga ba ang benefits na hatid ng obedience sa buhay natin? Unang-una na talaga dyan guys, no, blessings, di ba? Kasi kung tayo masunurin sa Diyos, no, sumusunod tayo sa mga kautusan ng Diyos, pababayaan ba tayo ng Diyos? Ialam ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin, di ba? Ibibless tayo ng Diyos. Tuloy-tuloy ang daloy ng blessings kapag tayo ay masunurin sa Diyos. Tapos pangalawa naman dyan ay favor, di ba? Makakakuha tayo ng favor sa lahat ng mga hakbang na gagawin natin, no? Makuha natin ang favor ni God. Maaari pang makakakuha tayo ng favor mula sa ibang mga tao, no? Gagawa ng paraan ang Diyos para sa atin, para makuha natin yung favor na deserve natin. Pangatlo naman ay
healing, di ba? No, sa pamamagitan ng pagiging obedience natin, no, magbibigyan tayo ng Diyos ng authority para ma-heal natin yung sarili natin, makapag-heal tayo ng ibang tao, no, katulad sa akin personal experience ko, guys, no. Kaya kong i-heal yung sarili ko, no, kung ano man yung mga nararamdaman ko, kasi nga ako ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, no, bilang ganti din siguro sa mga pagsunod ko sa kautusan ng Diyos, no. Binigyan ako ng authority ni God para i-heal ko yung sarili ko, no. Nai-heal ko siya kung ano man yung mga nararamdaman ko, no. Hihipuin ko lang siya, i-pray over ko siya, no. Tapos gamit yung pangalan ni Jesus Christ, mamaya-maya, no, ano na, okay na ako, no. Tapos pang-apat naman ay makakakuha tayo ng prosperity, kasaganaan, di ba? Blessings, kasaganaan, di ba? Magiging masagana ang pamumuhay natin, no? Magiging magsagana ang ani natin sa lahat ng mga ginagawa natin, sa work natin, or kung ano man yung, kung anong klaseng hanap buhay man yung pinasok natin, magkakaroon tayo ng kasaganaan sa pamumuhay natin. Tapos panglima naman ay deliverance, di ba? I-deliver tayo ni God sa mga kaaway natin, no, lalo na sa mga God believers, nakakaranas ng mga spiritual warfare, no. Personal experience ko, nakakaranas ako ng spiritual warfare, kaliwat ka ng spells, kaliwat ka ng witchcraft. Dinideliver ako ni God kapag ako nagpipray sa Kanya na nararamdaman ko yung deliverance. Dinideliver ako ni God dahil nga ako ay masunurin ako sa mga salita niya, kaya ako din ay hindi pinapabayaan ng Diyos. As in, pag nagpipray ako, nararamdaman ko, dinideliver ako ni God sa mga kaaway ko, di ba? Dinideliver niya ako, ipinagtatanggol niya ako sa mga kaaway ko. Pang-anim naman ay sa pamamagitan ng obedience ay makakagawa ng miracle si God sa mga buhay natin, no? Magkaroon ng milagro, di ba? Makakagawa si God ng milagro sa mga buhay natin. Walang imposible dahil tayo ay masunurin kay God, kaya magagawa niya rin kung ano man yung mga miracles na gusto niyang gawin sa atin, no? At saka guys, no, ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa obedience, no? Sabi dito sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Ang sabi ni Jesus Christ dito, kung mahal daw natin siya, no, ipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan niya. Panatilihin natin ang pagsunod sa kautusan niya, no. Yan ang nakasaad dito sa Bible verse na ito, no. At saka ang sabi naman dito sa Acts chapter 5 verse 29, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men, di ba? Si Peter ay isa to sa mga apostol ni Jesus Christ, no. Si Peter daw at saka yung mga kasamahan niyang mga apostols na tulad niya, no, ang sabi nila, mas pipiliin daw nila na sundin si God kaysa sundin yung mga tao, di ba? Nararapat lang naman talaga na mas unahin natin yung Diyos, di ba? Mas pahalagahan natin yung pagsunod natin sa Diyos kaysa sundin natin yung tao, kasi ang tao, tulad ng sinabi ko, hindi yan makakapagbigay ng kaligtasan sa atin. Baliwala yung sundin natin kung ano man yung mga tradisyon, di ba? Baliwala yan dahil hindi yan magbibigay ng kaligtasan sa atin. Pahalagahan natin ang pagsunod natin sa Diyos, kasi si God ang magliligtas sa atin. Siya ang makakapagbigay ng kaligtasan sa atin. Kaya pahalagahan natin yung pagiging obedience natin kay God. At saka anong sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 3 naman, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome, di ba? Isang pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos ay yung sundin natin lahat ng kautusan ng Diyos, dahil ang kautusan ng Diyos ay hindi naman siya pabigat sa atin, di ba? Hindi siya mabigat, di ba? Madali lang siyang sundin. Kailangan lang talaga natin na mag-focus tayo kay God, di ba? Kailangan lang natin na malaman kung ano yung mga kautusan ni God para madali lang sa atin na sundin siya. Hindi siya mabigat sundin, no? Kailangan lang talaga natin ng focus at saka pagmamahal sa Diyos para magawa natin itong pagsunod natin sa mga kautusan ng Diyos, no? At saka ang nakasaad dito naman sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land, di ba? Kung tayo nga ay may kusang loob at saka maging masunurin sa Diyos, no? Nakasaad dito, no? You shall eat the good of the land, di ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mamumuhay tayo ng masagana, mamumuhay tayo ng maayos kapag tayo ay masunurin sa Diyos, dahil alam ng Diyos kung ano ang mga pangangailangan natin. Hindi niya tayo pababayaan, di ba? Ipagkakaloob niya sa atin ang ating mga
kahilingan at ang ating mga pangangailangan, di ba? Magiging blessed ang pamumuhay natin kapag tayo ay masunurin sa Diyos. Tapos ang sabi naman dito sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Di ba? Sabi ni Jesus Christ, no? Bakit daw tinatawag natin siyang Lord, Lord, pero yung mga sinasabi niya sa atin ay hindi natin sinusunod? Ibig sabihin, no? Pag tinawag natin siyang Lord, kinikilala natin siya bilang Diyos natin, di ba? Kung kinikilala natin siya bilang Diyos natin, dapat sundin natin kung ano man yung mga sinasabi niya, kung ano man yung mga salita niya, di ba? Kung ano man yung mga kautusan ni Jesus Christ, dapat sundin natin. Kung tinatawag natin siyang Lord, di ba? Kinikilala natin siyang Panginoon, pero hindi natin siya sinusunod. Useless yun, di ba? At saka, anong sabi naman dito sa Psalm chapter 37 verse 18, "The Lord knows the days of the blameless, and their heritage will remain forever." Diba? Alam ng Diyos kung ano man yung mga nararapat para sa mga tao na walang kasalanan, no? Yung mga tao na walang kapintasan, diba? Ang nakasaad dito, ang pamana natin ay mananatili habang buhay. Ano nga ba yung pamana na pinapromise ni God sa atin? Ang promise ni God ay magkakaroon tayo ng eternal life, 'di ba? May ano tayo, inheritance tayo doon sa heaven, yung eternal life, ang ipagkaloob ni God sa atin, no? Kasi alam ni God kung ano ang nararapat sa atin, kung ano ang magiging reward sa mga tao na sumusunod sa kautusan niya. At saka ano namang sabi dito sa Psalm chapter 33 verse 18, "Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in His steadfast love." Ibig sabihin, no? Si God daw ay nagagalak siya sa mga tao na may takot sa Kanya, na kaya ang nakasaad dito ay ang paningin daw or ang mata ng Diyos ay nasa mga tao na may takot sa Kanya at nasa mga tao na umaasa sa Kanya, umaasa sa pagmamahal niya, di ba? Kaya tayo na mga masunurin sa Diyos, tayo ang magiging apple of the eye ni God. Hindi tayo aalisan ng paningin ni God kapag tayo ay masunurin sa Kanya. At saka ang sabi naman dito sa 1 John chapter 3 verse 22, "And receive from Him anything we ask, because we keep His commandments and do what pleases Him." Diba? Ang ibig sabihin, tayo daw na mga masunurin sa kautusan ng Diyos, no? Tayo daw na gumagawa tayo daw na mga doers ng mga salita ng Diyos, tayo na mga masunurin sa Diyos, no? Matatanggap daw natin kung ano man yung mga hinihiling natin sa Diyos, di ba? Bilang gantimpala ng Diyos kapag tayo masunurin, kapag humiling tayo sa Kanya, matatanggap natin yung kahilingan natin dahil gumagawa tayo ng mga gawain na kalugod-lugod at kaaya-aya sa paningin ng Diyos, no? Kaya makukuha natin ang atensyon ni God kapag ganun ang gagawin natin, no? At saka sabi naman dito sa Proverbs chapter 28 verse 14, "Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into troubles." Diba? Ang nakasaad dito, pinagpala nga ang mga tao na may takot sa Diyos, pinagpala ang mga tao na masunurin sa Diyos, diba? Pero yung mga tao daw na matitigas ang puso, yung mga hindi gumagawa sa mga kautusan ng Diyos, no, hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, dahil magiging magulo ang buhay nila. Mapupunta sila sa magulong buhay, magulong mundo, di ba? Tsaka nakasaad naman dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, "And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams." Ang sabi dito sa Bible, ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Ang obedience daw or ang pagsunod natin sa Diyos ay mas mahalaga daw yun kaysa pag-o-offer natin ng kung ano mang mga burnt offerings, ano man yung mga personal sacrifices na gusto nating i-offer kay God, no? Mas pahalagahan natin itong pagsunod sa kautusan ng Diyos, kasi mas mahalaga ito sa paningin ng Diyos, yung sundin natin ang kautusan niya, di ba? No, ano nga ba ang dapat nating gawin para masunod natin ang mga kautusan ng Diyos, no? Unang-una na talaga dyan, guys, no? Dapat tayo ay magiging listeners ng mga salita ng Diyos, di ba? Makikinig tayo ng mga salita ng Diyos, no? At saka pangalawa naman dyan ay magiging follower tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, sundin natin kung ano man yung mga pinag-uutos sa atin ng Diyos, ano man yung mga salita ng Diyos na nasa Bible, dapat ay sundin natin ito, no? Pangatlo naman ay
Dapat maging servant tayo, no? Mag-serve tayo sa mga tao, no? Katulad ng ginawa ni Jesus Christ nung nandito pa siya sa lupa noon, no? Nagturo siya sa mga tao, nagturo siya ng mga salita ng Diyos sa mga tao, no? Kaya ang gawin natin, no? Dapat ay sundin natin si Jesus Christ, no? Ituro natin yung mga salita ng Diyos sa mga tao, ituro natin yung gospel ni God para magkaroon ng liwanag ang buhay ng mga taong nakikinig sa atin, no? Magkaroon sila ng realization, no? Malay mo, no? Sa pamamagitan ng pakikinig nila sa mga salita ng Diyos, ma-realize nila, makapagsisi sila sa mga kasalanan nilang nagawa, humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos, no? Wala namang imposible, no? At saka pang-apat naman, kailangan ay may trust tayo, di ba? Magkaroon tayo ng tiwala sa Panginoon. Ipagkatiwala natin yung buhay natin, ipagkatiwala natin yung future natin sa Panginoon dahil tiyak naman na hindi tayo pababayaan, no? Magtiwala tayo sa Diyos dahil alam niya kung anong ginagawa niya, alam niya kung ano ang nakakabuti sa atin, no? Panglima naman, kailangan marunong tayong mag-response, di ba? Kung ano man yung mga pinag-uutos ng Diyos sa atin, kung ano man yung instruction ni God sa atin, halimbawa tayo, tinawag tayo ni God para gumawa ng mga kingdom works niya, sagutin natin si God, di ba? Gumawa tayo ng aksyon, mag-umpisa tayo, gawin natin, magiging doers tayo kung ano man yung mga sinasabi ni God sa atin, mag-response tayo kay God, di ba? At saka, pang-anim naman, papakita natin yung love natin kay God, love natin kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pagsunod natin or pag-obey natin sa mga salita nila, sa mga kautusan nila. Yun ang paraan kung paano natin sundin si God, kung paano natin sundin ang mga kautusan ng Diyos, no? Kaya para sa mga tao na hanggang ngayon, no, hindi pa rin sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, no? Sana guys, no, magkaroon na kayo ng realization, sana ma-realize nyo na mahalaga talaga na sundin natin ang mga kautusan ng Diyos, no? Kung tayo ay naghahangad man ng kaligtasan balang araw, no? Kung tayo ay naghahangad na magkaroon ng eternal life at makapunta doon sa kaharian ng Diyos, no? Umpisahan na natin yung pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, guys, kasi sigurado naman na hindi tayo bibiguin ng Diyos, no? Kung tayo ay masunurin sa mga salita ng Diyos dahil si God nga ay faithful siya sa mga salita niya, gagawin at gagawin niya kung ano man yung mga nakasaad sa Bible, kung ano man yung mga nakasulat sa Bible, no? Ang nakasulat sa Bible na ang mga tao na masunurin sa Diyos ay pagkakalooban ng Diyos na ang inheritance doon sa heaven. Kaya kayo, no? Kayo na hindi pa sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, umpisahan nyo na ngayon, guys, habang hindi pa huli ang lahat, no? So sana, guys, no, naliwanagan ang isip ng bawat isa sa inyo na nakapanood ng video na ito, no? So yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!